Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito na iniali natin bilang papuri siyempre sa Diyos at paghingi ng tulong sa pamamagitan ng Kanyang awa, sa pamamagitan na rin ng panalangin ng mahal na pira ng Nazareth. Halina't humingi muna tayo ng tawad sa Diyos sa ating mga kasalanan pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa atin, sa ating simbahan. Pagdasal natin ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Pagdasal natin ang mga OFW. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina ngayong ginugunita ang mahal na Birheng Ina ng Diyos, ang mahal na Birhen ng Nazareth. Kami idinadalangin niya'y makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises nang sila'y nasa bundok ng Sinai, bibilang kayo ng 7 taon ng pamamahinga, 7 tigpipito, 49 na lahat. Pagkalipas nito, sa 10 araw ng 7 buwan, araw ng pagtubos, hihipa ng malakas sa mga trompeta sa buong lupain. Sa ganitong paraan, itatangin ninyo ang 50 taon. Ipahahayag ninyong malaya ang lahat sa buong lupain. Ito'y taon ng inyong paglaya. Ang alipin ay babalik sa kanyang sariling tahanan, at ang lupaing na ipagbili ay isasauli sa dating may-ari. Sa taong iyon, huwag kayong magtatanim sa inyong bukirin. Huwag din ninyong aanihin ang bunga ng mga halaman na kusang tumubo, sapagkat ito'y taon ng pagdiriwang at itinalaga para sa akin. Ang inyong kakanin ay ang bunga na tuwirang pinitas sa bukid. Sa taong iyon, bawat isa sa inyo'y babalik sa kanyang ari-arian. Kung magbibili kayo o bibili sa inyong kapwa, huwag kayong mandadaya. Magbabayad kayo ayon sa dami ng taon mula sa huling taon ng paglaya, at magbibili naman ayon sa dami ng taon ng pamamunga bago dumating ang sunod na taon ng paglaya. Pagdami ng taong natitira pa, mataas ang halaga. Kung iilang taon na ang natitira, mas maliit ang halaga sapagkat ang batayan ay ang dami ng pag-aani. Maging tapat kayo sa isa't isa at matakot sa akin. Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Nag-aning mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ng Poon Diyos namin.
Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, siya'y si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya siya nakagagawa ng mga himala. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos, at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak ni Herodias. Labis na nasiyahan si Herodes, kaya isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingi nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, ibigay po niyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, inutos niyang ibigay iyon sa dalaga. Kaya pinapugutan niya si Juan sa bilangguan, inilagay ang ulo sa isang pinggan at binigay sa dalaga. Dinala man ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila ito kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Welcome sa Our Lady of La Salette Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating mabuting balita ang masasabi nating pangungonsensya ng Diyos kay Herodes. Matapos niyang papugutan ng ulo si Juan, ilang buwan na rin o ilang taon na rin ang nakararaan. And I specifically stated the time interval, the time gap between John's beheading and Herod's hearing about Jesus in order to imply the fact that for Herod, God did not really give up. Kung ang konsensya ay masasabi nating munting boses ng Diyos sa kalooban ng tao, nang nagsasabi sa kanyang gumawa ng bumputi at umiwas sa kasamaan at nangungonsensya rin sa kanya na magbalik loob na mula sa pagiging makasalanan, masasabi po natin na sa kabila ng karumal-dumal na ginawa ni Herodes at sa kanyang patuloy na hindi pagsisisi, hindi pa rin siya tinantanan ng awa at pagmamahal ng Diyos hanggang sa huli. God was still trying to reach out Herod until the very end. Yun nga lamang, talagang matigas lamang siya. Ayaw niyang makinig hanggang sa huli sa kanyang konsensya. Siguro naman ay narinig niyo na yung expression kung minsan na wala kang konsensya yung taong yan patungkol sa mga taong gumawa ng napakasama o gumagawa ng napakatinding kasalanan. Sa palagay ko, walang taong walang konsensya. Lahat mayroong konsensya. In as much as lahat tayo gustong iiwas ng Diyos sa pagkakasala. At kung magkasala man, lahat ng tao ayaw ng Diyos na mababad sa kasalanan.
Lahat ng tao mayroong konsensya, pero may mga taong sadyang tulad ni Herodes, tikas ang ulo, ayaw makinig sa kanilang konsensya. At naniniwala po ako na hindi basta-basta nangyayari yan, na ang tao ay maging totally manhid na o bingin na sa kanyang konsensya. Hindi kaagad-agad o overnight na nangyayari yan. Yan ay produkto ng maraming beses na hindi pakikinig sa konsensya hanggang sa maging matigas na o manhid na ang puso ng tao talaga. Halimbawa, yan, si Herodes. O hindi ba, as insinuated sa Mark 6:20, gustong-gustong nakikinig ni Herodes sa mga turo ni Juan. Bagamat labis siyang nape-perplex, nasasaktan o tinatamaan, nakukonsensya, kumbaga. Pero gusto niyang pinakinggan si Juan. Bago pa man ang eksena sa Ebanghelyong ating napakinggan. At sa Ebanghelyong ating napakinggan, di ba, nakonsensya siya. Bago papugutan niya ng ulo si Juan, siguradong nakukonsensya rin siya habang pinupugutan ng ulo si Juan. At kahit na matapos na, kahit matagal na ang lumipas na panahon, di ba, yan, flashback yung ating narinig na Ebanghelyo. Suddenly, he remembered John kahit matagal ng panahon ang nakararaan. Kasi nga kinukonsensya siya ng Diyos. Pero anong laging tugon ni Herodes sa pangungonsensya ng Diyos? Katigasan ng ulo. Laging ganon. In many instances, ang sinabi ko sa inyo, 3 or 4 instances lang Sigurado ko marami pang instances na hindi lamang natatala sa Biblia na kinukonsensya ng Diyos si Herodes. Pero puro katigasan ng ulo ang tinutugon nito. Kaya, ayun, nasanay na hindi nakikinig sa konsensya. Kaya wag po sana nating pabayang mangyari sa atin ang ganyan. Pakinggan po natin ang konsensya natin, which by the way ay gumagana bago tayo magkasala. Wag pong gagawin yan. Masama yan. Gumagana habang tayo nagkakasala, itigil mo na yan. Gumagana pagkatapos na tayo magkasala, magbago ka na. Lupayan mo na yan. Kahit matagal na panahon na, kukonsensyahin pa rin tayo ng Diyos talaga. Ngayon, kung sa kabila ng paulit-ulit na pangonsensya ng Diyos, paulit-ulit din tayong hindi makikinig, masasanay tayong hindi nakikinig. And then what? Kapag nahuli tayo eventually, tayo pang mataas, tayo pang mayabang. Bakit? Kasi nasanay tayo na wala tayo ibang pinakikinggan kundi ang ating sarili lang. Halimbawa na lang yung latest na nangyari dun sa concert ng Coldplay. Yung nakuhanan ng video, yung isang lalaki na yakap-yakap ang isang babae na hindi pala niya asawa. At first, nahiya siya. Di ba? Umalis siya. Nagtago sa camera. Yang hiya siya. Kasi yung yakap pala niya ay iskabetse niya. Pero pagkalipas ng ilang araw, ano nangyayari? Imbis na mag-sorry muna, galit pa. Ididemanda pa niya. Di umano yung nag-set up daw sa kanya. Pinaimbestigahan niya. Pati nga yung bukalista ng Coldplay, di ba? Sinisisi pa niya. Bakit ganun? Bakit ganun ang reaksyon? Kasi nga sa mahabang panahon, nasanay siya, na feeling niya in control siya. Alam niya yung ginagawa niya. Hindi siya nakikinig sa kanyang konsensya, basta sa gusto niya, sa sarili niya. And so he really thought he was in control, but actually he wasn't. And he will never be. Sapagkat ang taong kasalanan, alipin ng kasalanan. Walang ibang pinakikinggan kundi ang sarili lamang, or worse, ang demonyo na sa kanya'y lumilin lang. Kaya anong sabi ng ating Panginoon patungkol sa mga alipin ng kasalanan? Habang siya'y nakabayubay sa krus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nalalaman ang kanilang ginagawa. They are not really in control. Satan is the one controlling them, enslaved by sin. Pero syempre, hindi naman po pwedeng laging maging excuse yan ng Panginoon para sa mga laging nagkakasala at ayaw makinig sa kanilang konsensya. Sapagkat ang laging pagkakamali ay hindi na pagkakamali eventually. Desisyon na yon para suwayin, consciously, deliberately ang Panginoon. Hindi na po tayo maisasalba ng Panginoon pag ganon. Kasi hindi naman niya ipagsisiksikan ng kanyang sarili sa atin habang panahon. Kaya nga may araw ng paghukom. And besides, hindi man maubos ang pasensya niya sa atin, mauubos ang buhay natin. Hindi tayo forever nandito, mamamatay tayo. Pero sana bago mangyari yan, makapagbago muna tayo. Huwag sana nating sayangin ang panahon na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Ito sana ang hilingin nating biyaya para sa atin at sa mga taong pinagdarasal natin na magbago ng talaga. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos.
magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. kung may magagawa Walang taong hindi niya kayang mapagbago ang Diyos. kung makikinig lang tayo. Alam kong diringhin ng Diyos ang sa amin, Diringgin ang Diyos sapagkat ang pagbabago ay hindi basta magic. Alam kong diringhin ng Diyos ang sa amin. Kailangan natin gustuhin ito. Kailangan natin tanggapin si Kristo at siya talagang maghari sa ating puso. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringhin ng Diyos ang sa amin. diringgin ang Diyos Kumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, tulungan mo kong magbago. Ipakita mo sa akin ang dapat kong baguhin sa buhay ko at bigyan mo ko ng tapang at tiyaga, biyaya upang baguhin ito. Ikaw ang makapagpapabago sa akin, pero dapat kung isuko ito, aminin ko ito sa iyo, ipaubaya ko. Kailangan kong ipaubaya ang sarili ko sa iyo. Tulungan mo rin po na maging ganito rin. Sana ang realization ng mga taong pinagdarasal ko pong magbago. Sana wag nilang pabayaang masayang yung mga pagkakataong binibigay namin sa kanila, lalo na yung pagkakataong binibigay mo. Makita nawa nila ito. Hallelujah! Yung pagkakataon na pagkapakita ng pagmamahal mo. Pagpapakita ng pagnanais mong akalain sila pabalik sa iyo. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos. Yan ang pakakatandaan mo, ha? Kung lalapit ka kay Jesus, anuman ang iyong pagkakasala, ang ating kasalanan ng pagkukulang, kaya niyang intindihin. Humingi lang tayo ng tawad. Hayaan lang natin tayo'y kanyang baguhin. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung maaalis ang mga kasalanang nagiging balakid nito. Kung lalapit kay Jesus, tayo'y mababago. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayong magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Ang tinapay na ito'y nagmula sa lupa, bunga ng paggawa. Kunin mo upang maging pagkain nagdudulot ng buhay. Ang maihandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan aming ialay. Ang tinapay at alak sa kisag ng aming buhay.
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagulita namin sa mahal na Birhen, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay pasalamatan, lalo ngayong pinararangalan namin ang mahal na Birhen ng Lazaret. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, huli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Janis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin ang ating mga mahal sa buhay na yumao. Pagdasal natin sila. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihaya mo kami sa lahat ng masama. Inilig namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurian magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos, Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ang ganap kong makapiling ang Diyos Ama. Tayo'y kay Kristo mabuhay.
Mabuhay man o mamatay pagkat niyakap niya ang sangkatauhan, kamatayan nagiging buhay kung sa Kanya tayo nakasalalay. Christi sumus, tayo'y kay Kristo, tayo'y kay Kristo. Mabuhay man o mamatay pagkat niyakap niya ang sangkatauhan, kamatayan nagiging buhay kung sa Kanya tayo'y nakasalalay. Christi sumus, tayo'y kay Kristo. Kamatayan nagiging buhay kung sa Kanya tayo'y nakasalalay. Christi sumus, tayo'y kay Kristo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pag-asalo sa haing nagbibigay buhay, sa paggunita namin sa mahal na pira ng Lazaret na ina ng iyong anak, ay magdulot naman sa amin ng iyong kagandahang loobong lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming mabatloob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuri mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mo ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa'yo walang tigil na panalangin, pati luhay pumatak. Huwag nawang mawala na saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, aming inang liyag, na matapos na pakikibakan namin sa mundong ito, at sa pananatiling tapat kay Kristo, sa kapurian mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikiisa. Salamat sa mga tinutulong po ninyo, sa mga nagbibigay dito, at gayon din sa mga nagbibigay sa Orchi Cash and Bank Account. Maraming pong salamat sapagkat dahil sa inyo nagkakaroon po tayo ng lakas ng loob at inspirasyon siyempre na patuloy na tumulong sa mga nangangailangan. Right now, pinagsasabay-sabay po natin ang 4 na chapels. Kaya sana lagi po kayo nandyan. Pagpalain kayo lagi ng poong may kapal. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo sa pagmamahal ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mary, Mother of the Lord, here's the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again.
a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as one.